I'm sure you will agree with me. We only live once. And if we ever have to suffer, suffer only once. Likewise, be sentenced only once. Do not suffer twice and be sentenced twice for the same crime. Suffering twice and be punished twice means going through two courts. The first, the court of public opinion at the Senate hearing. Second, the court of proper forum. Binabasa ko lang ang barahang hawak nitong beleaguered at controversial na pastor na si Apollo Kibuloy ng Davao City. Na umano'y nagmamayari ng controversial na television network ang SMNI. Kaya habang patuloy ang pag-i-snub, no-show or pagbabaliwala itong si Kibuloy sa imbitasyon ng Senado sa Senate hearing laban sa kanya, lalong nanggigigil sa galit si Senator Risa Hontiveros. Ang gusto mangyari ni Senator Risa Hontiveros, mag-issue ng warrant of arrest si Senator Mig Zubiri, the Senate President, laban kay Pastor Kibuloy para obligahin na humarap sa Senate hearing at sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. May 4 na senador na hindi pumabor sa hakbang ni Senator Risa Hontiveros. Si Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar at Senator Bongo ang panglima. Si Senator J.V. Ejercito binawi ang kanyang desisyon matapos mabasa ang dokumento at detalye ng mga akusasyon ng mga umano'y biktima ni Kibuloy. Kamakailan, hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos na harapin ni Pastor Kibuloy ang hearing sa Senado para magbigay ng kanyang panig. Buwelta naman itong si Kibuloy. Kaya ayaw niya magpakita ay dahil may death threat laban sa kanya. Ang Estados Unidos, the United States government at alam daw ito ni President Bongbong Marcos. Pinagtawanan na lang ni President Bongbong Marcos ang akusasyon ni Kibuloy at binaliwala. Bagkus sinabi na to, humarap ka na. Now let's go ahead and do the analysis. Follow me here. Kung talagang magagaling ang mga abogado nitong si Kibuloy, hindi nila papayagan si Kibuloy na magpakita o dumalo sa Senate hearing. Bakit? Well, total, kung lalabasan din naman ang warrant of arrest si Kibuloy ng korte, makukulong din naman siya at malabo ito makapagpiyansa. Mabigat ang akusasyon laban kay Kibuloy na umano'y ng kanyang mga biktima sa Estados Unidos at dito rin sa Pilipinas. Ito mga kaso niya rito, qualified human trafficking, child and sexual abuse. Alam niyo mga boss, kahit na magaling ang mga abogado, sabihin natin magagaling ang mga abogado ni Kibuloy, mahihirapan si Kibuloy pagdating sa Senate hearing. Bakit? Hindi niya pwedeng dalhin ang mga abogado at umupo sa kanyang depensahan siya dahil hindi to hukuman Senate hearing. Si Kibuloy mismong sasagot. Si Kibuloy haharap sa mga tanong ng mga senador sa Senate hearing. Kaya pagdating sa Senado, anything goes. I-expose ka, papahiyain ka, hindi ka basta-basta makakapagsalita. Limitadong iyong sagot. Hindi ka pa tapos magsalita, abay, may kasunod na habang binabara ka at may kasunod pa agad na tanong. So mawawala yung train of thoughts mo yan. Now, why I'm saying this? Speaking through experience. Maraming pwedeng ilabas ng mga impormasyon sa Senate hearing na wala namang saysay sa investigasyon. Ito'y kuminsan nangyayari sa ibang mga Senate hearing. At titingnan natin posibleng mangyari dito to kung nangyari sa iba. Bakit hindi po pwede rito? Mainit si Senator
Risa Hontiveros sa pang-iisnab nitong si Kibuloy sa patawag sa kanya sa Senado. Masahol dito, may say ang mga senador na magtanong ng kung ano-ano. Anything under the sun. Alam mo yung may tanong na mga sarcasm. Ito yung salitang sarcasm sa English, Tagalogin natin, pangungutya. Tanong na cynical. Tanong na panlalait, dala ng puot at inis. Alam niyo na kung sino magtatanong ng ganyan. Well, may tanong na pamamahiya or siguro may halong insulto pero dissenting tanong, madiing tanong, lahat na yan. Ika nga, anything goes. Well, kapag hindi nagustuhan ang sagot mo ng mga senador tulad ng mga nakaraang Senate hearing, pwede kang soplahin. Pag sumabat ka at medyo iba ang dating, kukuyugin ka, dudurugin ka hanggat lumambot ka. Nasa balwarte ka ng mga senador, senado, wala yan sa hukuman. Magkaiba. Although, nasa saligang batas, may kapangyarihan ng Senado mag-imbita ng mga resource person sagutin at hindi naman sila gumaganap na parang hukuman pero may karapatan sila at pwede sila mag-issue ng warrant of arrest sakaling contempt. Talagang magmamatigas. O siguro iniisip ng mga abogado possibly lalabasan ka rin naman ng warrant. At kung sakali nagtitimbang sila, ganun din naman kahinatnan. Or talagang maghihimas ka ng matatabang rehas habang dinidinig ang kaso dahil wala namang piyansa. Sakaling kung ganun ang mapupunta roon, mahihirapan ka. So, the lesser pain kung tawagin. The lesser pain would be the advice na huwag kang pumunta riyan. Kukuyugin ka, mapapahiya ka. Kaya sinong magaling na abogado magsasabi, sige, pastor, punta ka roon, magpakita ka, sagutin mo ang mga tanong ng mga senador. Sino magaling na abogado? Kahit sinong abogado siguro. For whatever reasons, gagawa na lang sabihin, antayin na lang natin sa hukuman. Total, pareho rin naman kahinat na yan, bandang dulo. Hindi naman sila magdedesisyon. Babagsak ka rin naman sa hukuman, sa Senado naman yan. Investigasyon ay alam na ng abogado na hindi yan yung proper forum. Ang mga abogado sanay sa hukuman. Kapag nandiyan ka sa Senado, wala kaming magagawa. Mag-a-advise lang kami sa'yo. Tumingin ka man sa amin, bubulong ka, baka mamaya mabulyabang pa kami. Dahil wala namang karapatan na kami uupo sa gilid mo dahil hindi naman kami ang subject. Kaya sino magaling na abogado magsasabi, sige. Alam ng mga abogado, alam ng mga legal expert na kapag ikay pumunta sa sinasabing Senate hearing, it is what we call the court of public opinion. Masesentensyahan ka sa pamamagitan ng persepsyon, pananaw ng mga publiko, base doon sa the train of thoughts at pagtatanong ng mga senador kung anong gusto nilang gawin na ipalabas yung mga bagay na itatanong nila na hindi po pwedeng itanong sa hukuman kasi ibang pamamaraan doon, kaya lang sa Senado, anything goes. Ang problema rito, marami ba nagsisimpatya kay Kibuloy? Ano bang persepsyon ng publiko kay Kibuloy? The way I look at it, 50-50 ang laban nitong si Kibuloy pagdating sa Court of Public Opinion ng Senate hearing. Lamang ang gagawin ng mga senador pagkatapos nila mag-iimbestiga. Ito rin naman, yung kanilang in aid of legislation. Ano pang gagawin mo roon? Mag-iimbestiga sila, magtatanong sila. Lahat ng kanilang katanungan, lahat ng desisyon nila, lahat ng kanilang ma-achieve or patutunguhan, hukuman pa rin ang hahantungan dahil yung kanilang report at recommendation isusumite sa hukuman. Pues, kung ganon, sa hukuman lang naman pupunta, ano pang silbi ng Senate hearing sa pananaw ng mga abogado at kung magagaling.
Kung sakaling mapatunayan man si Kibuloy ay guilty ng hukuman, at least isang beses lang siya masisentensyahan ng totoong hukuman, the court of proper forum. And he will only be sentenced and suffer once kung proven guilty in the court of law. Pero kung mauna muna ang Senado, pagkatapos ang hukuman, medyo, ito yung sinasabi ko, why suffer twice when you can only suffer once? Itanong niyo pa yan sa mga magagaling na abogado. Kasi pag nangyari, isusumitin niya sarili niya, magpakita sa Senate hearing, which nasa sa kanya man yan. Ako naman, nagbabasa lang ko rito, inaanalisa lang natin si Kibuloy. He will suffer twice and will be sentenced twice. First, the court of public opinion, the Senate hearing, and the second, the court of proper forum. Double whammy, double jeopardy. So again, why suffer twice when you can only suffer once? Well, if you're proven guilty. E paano kung hindi? Mga boss, exciting to, ano? Interesting. Abangan natin ang susunod na kabanata. And with that, ciao.